So ano nga ba ang Arabic symbol at Arabic vowel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa video ito, pag-uusapan natin o babalikan natin pag-usapan ang mga patinig sa Arabic. Well, nakagawa na ako ng mga video tungkol dito sa mga patinig o kaya mga vowel sa Arabic. Pero ang iba ay hindi makita yung mga video yun, siguro dahil nakalipas na, matagal-tagal na ang nakalipas na panahon nung in-upload ko yun. So, babalikan natin talakayin ang mga vowel, mga patinig sa Arabic. Kung ano ang mga gamit nila at kung paano sila gamitin. Uunahin natin, i-separate yung dalawang vowel na meron tayo. So, si-separate natin sila, ahatiin natin sila sa gitna. Itong tatlong ito, tinatawag yan silang mga long vowel. At itong sa kabila naman, ito yung mga tinatawag nating simple vowel o kaya tinatawag itong short vowel. Short vowel. So, itong dalawang to, may kanya-kanyang gamit. Halimbawa, si long vowel ginamit natin. Long vowel, kapag binigkas natin yung titik o salita ay pahaba. Katulad ni A. Ito, katulad ni A. So, paano natin siya basahin? Paano natin siya bibigkasin? A. A. Si fatha, andito sa short vowel, ito, A rin siya. Magkapareha sila ni alif na A. Itong si short vowel ay A. Ito is A. Mahaba. A. Yung isa ay A. Itong isa ay A. At ganun din sa iba. Si I. Ganun din si kasra. Sabihin natin I. Ganun din si U. Sasabihin natin U. So, pahaba. Yun lang yung difference nila. At yung itsura. Kasi kung nakikita natin, yung mga ito ay mga symbol vowel. So para mga simbolo lang sila, ito namang isa ay mga consonant, mga titik. Mga titik. At kung nakikita nyo, yung vowel natin, may tatlong vowel lang tayo. Sa symbol vowel natin, mahigit sa 3. Meron pa dito hindi ko nasama. Well, marami ang symbol vowel. Kung hindi ako nagkakamali, 12, more than 10. Basta mga siguro more than 10. Oo. Ngayon, gagamitin natin itong mga vowel na nandito. Ito muna yung gagamitin natin. Halimbawa, nagbigay ako ng example. Ang example natin ay ang letrang ba. Kapag nilagyan natin siya ng vowel, so ngayon, di ba, dun sa unang video natin, ay binigay ko sa inyo yung mga forma nung bawat letra or nung bawat titik. Ngayon, yun yung susundan natin, mamaya-maya. So, si ba, kapag initial, pag nasa unang titik siya nung salita, ganyan yung magiging itsura niya. So, ito is blanco. Nang ibig sabihin yan, ay pwede tayong mag-connect ng letra. Pwede tayong mag-connect dyan ng letra o kaya vowel. Consonant o kaya vowel. Depende. Okay. Ngayon, si ba. Si ba sa English ay letter B. Letter B. Ngayon, lalagyan natin siya ng vowel para magkaroon siya ng tono at o kaya magkabuo tayo ng salita. Okay. Lalagyan natin siya ng vowel na A. Maglalagay ako ng vowel na A. So, mag-a-add tayo ng A. Paano natin siya basahin? Ba. Ba. Dito naman sa kabila, sa symbol vowel naman tayo. Sa symbol vowel naman tayo. So, itong si letter B. Ito. Andito. Si letter B. So, lalagyan natin siya, tulad ni ba, nilagyan natin siya ng short vowel. Magdagdag tayo ng ano? Magdadag tayo ng A. So, paano natin siya basahin? Ba. Ito ay ba. Ba. Ito ay
ba, ba. Okay, isa pang halimbawa. Ngayon, bubuo ako ng salita. Halimbawa natin dito ang salitang habibi. Salitang habibi. Okay, paano natin isulat ang salitang habibi sa Arabic? Ganito yan siya. Hanapin natin yung letter H. Ano yung letter H sa Arabic? Ang letter H sa Arabic ay, wala palang kung yun. Ha. Ha. So, paano ang initial ni ha? Ganito siya isulat. Yan yung initial ni ha. And then, itong susunod sa kanya, ito ay vowel. Ha. Ano yung ha? Maglalagay tayo ng fatha. Ha. And then, yung second consonant natin ay letrang B. Yung second consonant natin ay letrang B. So, paano si letrang B? B sa Arabic. Ang letrang B sa Arabic ay ba. So, kapag nasa gitnang letra si ba, ganito yung initial ni ba, di ba? So, pag nasa gitna siya, ganito yung magiging itsura niyan. Ganyan magiging itsura ni ba. May tuldok dito pero hindi ako nakakapagsulat. O, yan. So, ganyan siya. Magko-connect tayo. Ganyan. Ba. Habi. And then, yung vowel na kasama ni B. May kasama sang E. So, ito. Habi. Habi. Hindi siya habi. Habi. Ya. Habi. And then, copy lang natin dito. Ayan. Ba. And then, ang last na forma niya kapag nasa uling letra na siya. Nakabuo tayo ng salita na habibi. First na gagawin natin ay first time na gagawin natin ay hahanapin natin yung mga consonant muna. Yung mga consonant tsaka yung vowel. So, halimbawa ito yung mga consonant natin, di ba? Si H, si B, at si B. Ngayon, alam na natin yung mga consonant. Ngayon, hahanapin natin yung forma ng bawat letra or ng bawat titik kung paano siya isulat. Bigay din ako ng copy nito, yun sa sinabi ko sa inyong screenshot nyo, yun yung kopya nun. Ngayon, alam na natin yung consonant. Ngayon, isulat natin nga siya. Tulad nga sabi ko sa inyo, titingnan natin yung forma kung paano siya isulat para makagawa tayo ng salita. H. So, hanapin natin si H. Si H, si H ay ganyan. And then si B ay ganyan. At si B ay ganyan. Kasi ganito kasi magsulat sa Arabic. Consonant, vowel, consonant, vowel, consonant, vowel. At pwede din siyang consonant, 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 tapos vowel. Consonant, vowel. Basta hindi lalagpas sa dalawa, hindi siya lalagpas sa dalawa ang consonant, ang consonant sa Arabic. Talagang yung pangatlong letter doon ay magkakaroon na ng vowel. Nagets ba? Oo. So, yun. Ha, H, and then, ano yung vowel na meron sa kay H? So, maglalagay tayo ng fatha dyan. Ano yung vowel na meron kay B? Ito si B. Ano yung vowel na meron siya? Meron siyang E. So, ito yung ilalagay natin. Ang itsura ni iya, sa form, may maapat na form siya. Ito siya, isulat. So, kapag nasa unahang titik siya, nung salita, ganito siya. Ya. Hindi magsulat. Ganito siya isulat. Ya. At pag nasa gitnang titik siya nung salita, ito, nasa unang titik siya. Nasa initial siya sa pangnanghuna. Ito, pag nasa gitnang titik siya na, ito yung ginawa natin. Yan. Nabura. Isusulat ko lang. Yung nandito. Katulad din siya ito. Diba ito yung sinulat natin? Ito siya. Yan siya pang gitna. At pag nasa huling titik siya ng salita, ito na yung itsura niya. So, ganyan yan siya magiging itsura niya. Ganito yan siya isulat. Ganyan. Ganito ang ya.
Hindi ko lang siya masulat masyado kasi cellphone lang ang gamit ko. Ganyan siya isulat. Pero inshallah, yung kwan ko kasi, yung tawag ko, sila na kasi yung board ko na pinagamit ko pansulat noon. Kaya cellphone na lang kasi sabi ko parang mas convenient pag isulat yung cellphone, pero mali pala ako. So, yun nga. Para makabuo tayo ng salita, hanapin lang muna natin yung mga consonant bago ang vowel. Hahanapin natin yung katinig bago ang patinig. Nagets ba? So, kapag alam na natin yung mga katinig, doon na natin i-apply yung mga patinig para makabuo tayo ng salita. Tulad dito sa nabuo nating salita na Habibi. Susulat ko siya ng maayos. So, isulat ko siya ng maayos. Ha, and then B, and then ya, and then B, and then ya. So, ganyan siya. Ha, B, B. Habibi. So, ganyan siya. H, fatha, and then kasra, and then kasra. Habibi. Sa paggamit pala ng mga long vowel, kasama palagi yung mga symbol vowel nito. Halimbawa, yung in-example ko sa inyo kanina na letrang ha. So, si letrang ha, kapag ginagyan ko siya ng long vowel, maglalagay pa rin ako ng symbol vowel. So, magiging ha, ha. Maglalagay pa rin ako ng symbol vowel. Halimbawa, yung inagay ko is he. Maglalagay pa rin ako ng symbol na, halimbawa, naglagay ko ng nya. Maglalagay pa rin ako ng symbol na kasra. So, palaging kapartner yan siya. Yun yung diferensya ni tawag doon ni long vowel. Kapag inad mo si long vowel, kailangan kasama pa rin yung vowel symbol na kung anong vowel letter yung inad mo. Ang vowel letter naman sa Arabic, 3 lang. A, ya, at saka waw. So, it's either fatha, kasra, at saka damma. Yun lang yung 3 yun. Ngayon, proceed naman tayo dahil alam na natin itong 6 na to na magkaparehas lang pala sila. Magkaparehas lang na kung ano yung fatha. Ang fatha ay a, ang kasra ay i, ang damma ay u. Ngayon, dito naman tayo sa 2 ito. Itong bilog na ito, parang zero or parang bola, tinatawag yan siyang sukun. At ang sukun na yan, napakalaki ng gamit ni sukun. Oo. Kasi nagbibigay din siya, ang sukun na yan ay nagbibigay ng tono doon sa letra, doon sa titik. Halimbawa, si letrang F. Linagyan ko siya ng sukun. Or letrang fa. Linagyan ko siya ng sukun. So, ano mangyayari? Paano ko siya basahin? Babasahin ko siya ng consonant sound. Or letter sound. So, mabasa ko siya ng f. Hindi ko siya babasahin na fa or fi or fu. Tono. Sound lang nung letra. Hindi siya silent. Kasi hindi nawala yung letra, pero tono nung letra. So, letrang F, pag may sukun, ganun din sa ibang letra. Ba and then b, b. Halimbawa, naglagay ako, halimbawa, itong fa, tapos si letrang ba. Sa unang letra, hindi ito magiging sukun. Yung pangalawa, pwede siyang maging sukun. Pero sa unang letra, hindi yan siya magiging sukun. Except lang sa alif. So, ito, halimbawa, naglagay ako ng sukun na fatha. Naglagay ako ng vowel na fatha. And then, sa ba, naglagay ako ng sukun. Paano ko siya basahin? So, magiging fa and then b. Fab, fab, fab. Halimbawa, hindi sukun yung nilagay ko. Naglagay ako dito ng fatha. Magiging faba, faba. Pero pag sukun, inagyan natin siya ng sukun, magiging fab, fab, fab. Gets ba? Halimbawa, ko siya sinulat.
yung fa, ngayon padudugtugtungin natin. Halimbawa, ganito ko siya sinulat. Fa, and then, yung ito, long vowel. So, and then, lagyan ko siya ng ba. Yung ba ay sukun. So, magiging fab, fab, fab. Yung kanina is fab. Ito ay fab, fab. So, dito, pinahaba natin siya ng konti. Fab, fab. Yung isa ay fab. Yung ganito ay fab. Alam mo yung difference? Ito ay fab, fab, fab. Ito ay fab. So, nakuha nyo ba? Yun yung trabaho ni sukun. Yan, proceed naman tayo sa trabaho ni itong parang W na to. Itong W na to, na nakikita natin, tinatawag yan siyang shadda. Shadda means ay may dalawang letra. May double letter dyan. Halimbawa, si letrang L. Si letrang L. Inagyan ko siya ng shadda. So, paano yan siya? Ang trabaho ni shadda, isa ay yung isang letra, yung isang to double L yan siya, double letter, yung sabi nga natin double letter. Yung isang letra dyan ay dapat ay isa ay sukun at yung isa ay may symbol or may vowel. So, halimbawa, tinagyan ko siya ng shadda, fatha. So, yung unang shadda, yung unang letra ay sukun. At yung susunod na letra ay dapat ay may symbol na fatha. Kasi fatha yung nilagay nating kasama ni shadda. Halimbawa, yung kasama ni shadda ay damma. Nilagyan natin siya ng damma. So, magiging damma to. Hindi siya magiging fatha. Magiging lo. Hindi siya la. Halimbawa, ar-Rahman. Ar-Rahman. Ganyan yan siya. So, paano ko siya isulat? Kapag may shadda dito, ibig sabihin, diretso ka, hindi mo isusulat yung lam. Yung lam na nasa unahan. Minsan yun yung trabaho ni shadda. Yung letrang una sa kanya, hindi mo na isusulat. So, kasi nga may double R dito, nandito, yung double R, ito, diretso ka doon. So, R, tulad nga sabi natin, yung unang R ay sukun dapat. At itong R na to ay meron na siyang vowel. R, and then man. Kung nakikita nyo, kung napapansin nyo, yung alif, ito yung alif, which is andito. And then, hindi ko isinulat itong silam. Kasi nga, may shadda doon sa pangatlong letra. Yung bago dumating silam. So, pag may letra, bago dumating yung shadda, yung letrang yun, hindi mo na kinakailangan bigkasin silam kapag may shadda. Diretso ka na sa shadda na R. Anong letra? Andun si shadda. So, ra, dumiretso na ako sa ra, then sukun. Ar-Rahman. Ar-Rahman. So, sukun yun siya. Double letter. Ar-Rahman. Yun yung isang way para hindi masyadong maparami yung pagsusulat ng letra sa Arabic. So, ginagamitan nila ng shadda. Yun yung trabaho ni shadda. Nagbibigay siya ng dalawang letra na yung letrang yun, yung unang letra ay sukun at yung unang letra ay sukun at yung pangalawang letra ay mayroon ng symbol or mayroon ng vowel. Yun lang sa araw na ito. I hope na nakatulong sa iyong video ito. Kung nakatulong sa iyong video ito, i-save at i-share mo para makatulong din sa iba. Shukran, umassalam.